Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, tatakil natin. Kasi meron na nga pong nag-trending na sasakyan na kapag nire-rev ay bumubulwak ang radiator. Alright, so dito mga kalyabe, siguro ito wala po akong kinalaman doon, hindi ko po ito sa akin lang naman is i-explain ko dito kung bakit po yun nangyayari at kung ano-ano ang pwede maging dahilan, kasi marami pong pwede maging dahilan kung bakit bubulwak po yun. Right, so tara and let's go para malaman po natin kung ano po talaga ang pwede maging issue or pwede maging dahilan kung bakit bumubulwak ang tubig sa radiator ng isang sasakyan. Right. Alright mga kalyabe, so kung napansin nyo, nandito tayo ngayon sa aking multicab. So ito halos parehas lang din to doon sa radiator ng ibang mga sasakyan. So ito, paano nga ba natin malalaman kapag sa cylinder head na mismo yung problema ng ating sasakyan, ng ating makina? So dito sa radiator, ayan, kung napapansin nyo, ayan, yung radiator, pupunuan natin muna siya ng konti. Pupunuan ko muna siya ng konti para at least dito malinaw na hindi tayo nandaya, no? Hindi natin dinadaya to, or kung ano man ang ibig sabihin nila. So dito, paano nga ba natin malalaman kapag worn out na or kailangan na talaga palitin na yung head gasket ng ating sasakyan or may tama na yung ating cylinder head gasket? So dito mga kalyabe, ito sa unang andar pa lang bulwak agad. Ayan, bulwak agad yan. So subok muna natin, testing natin. Ayan, konti lang kasi gas ko namatay pang aking makina. Yan, dapat bulwak agad yan. Ayan, bubulwak agad yan dapat. Ayan, so normal po na magkakaroon ng bubbles yan kasi circulation niya po yan mga kalyabe. Sa circulation niya, maingay lang aking makina, patayin ko muna. Normal po na magkaroon ng bubbles. So ayan, so normal lang po yan na magkaroon ng bubbles. Alam niyo kung bakit? Kasi wala po itong thermostat. Tinanggalan ko kasi ito ng thermostat kasi ang gusto ko is continuous yung circulation ng aking tubig, kasi lumang modelo din to at pag nalagyan ko na ng aircon to, saka ko pa tawag nito, papalitan ng coolant. At gusto ko munang i-circulate nyo muna na i-circulate to kasi every other day ko pinapalitan ng tubig to, kasi gusto ko malinis muna yung loob ng aking makina. Kaya kasi halos ilang buwan pa lang to sa akin mga kalyabe. So ito, bakit bumubulwak? Yan, kapag bumubulwak at nire-revolution natin, ibig sabihin po nun mga kalyabe, dalawa lang po ang pwede maging dahilan. Una, stuck close yung ating thermostat, kung meron pa pong thermostat yung ating radiator, ating makina. So kapag may thermostat po yan at nag-stuck close at hindi niya pa na-reach yung init, hindi pa po yan mag-open, bubulwak pa po talaga yan. Normal po yun kapag nire-rev po natin bigla. Normal po yun mga kalyabe. Pero kapag walang thermostat, hindi po dapat yan bubulwak ng parang fountain. At saka ang bulwak ng ating radiator
is hindi po yun parang fountain. Wala pong kasamang pressure. So paano ninyo malaman kapag may pressure? So dito, pwede niyo matakpan ng daliri niyo yan, ganyan. Pwede niyo matakpan ng daliri niyo, ganyan. Or kumuha kayo ng goma na mayroong plastic na pwede nyong improvise na pressure test, pang pressure test. So doon yung makikita kung may pressure o wala. Kapag may pressure, lalakas agad, lulubog agad po yun inyong gagamitin. So ito mga kalyabe, bakit nga ba bumubulwak kapag binibiyahe or nagbabawas ng tubig? Ano po ba ang pwede maging dahilan? So una, check po natin. Huwag po tayo direct sa makina kagad mga kalyabe. Una, check po natin yung ating mga hose. Ito, katulad nito mga kalyabe, bypass hose na to. Kung minsan nabubutas to, hindi natin napapansin. So kung naalala ninyo, yung mga natutulungan natin sa daan is mga minor hose lang po yung butas. Yun. So katulad nung kay konsyal ng Santa Elena, hose lang po yung nabutas nun. So dito, pangalawa, yung ating radiator, barado na. Kapag kulay kalawang na at kulay tsokolate na, huwag na po tayo mag-atubili, kundi hanggat maaari, pwede po natin yan mapa-repair yung ating radiator or ang tinatawag natin na ipa-overhaul. Pangalawa, mga kalyabe, itong ating fan. Yan. Ang ating aux fan, kapag malambot, ayan, lalo na yung mga naka-clutch fan mga kalyabe, ito kasi directo, manual. So walang problema yan, dire-diretso yung buga niyan. Pero kapag clutch fan po mga kalyabe, kapag free wheel na po yun, is hindi na po yun makakahigop ng hangin at hindi niya po mapapa-cool down yung ating radiator. So kapag uminit na po yun, yun na po, high pressure po yun. Dahil sa high pressure, magbibuild po yun ng matinding pressure at lulubo din po yung ating hose. At maaari din po yan magiging dahilan ng pag-overheat ng ating sasakyan. Pangalawa, sunod is itong ating radiator cap. Check nyo to mga kalyabe. So katulad nito, 0.9, may number naman yan kung anong number yung nararapat sa inyong sasakyan. Katulad nito sa akin, 0.9 lang po ito, para hindi siya magtatapon ng tubig. Tapos yan mga kalyabe, kapag talagang nagbabawas ang inyong tubig na wala po yung kinalaman dito sa ating mga system, is dito sa mga hoses natin, walang mga singaw, walang mga leak, is maaari na pong malapit na pong bibigay yung ating head, or mayroon na po yung singaw na konti na hindi po ninyo namamalayan. So nagbabawas ng tubig. So katulad dito, nangyari dito sa van na to, ayan. So ganun po yung nangyari, overheat. Ayan. So malapit na rin natin yan mabuo mga kalyabe. Tapos itong ating langis, huwag nating baliwalain din ang ating langis. Ayan. So ito kasi ang aking stick gauge. Dipstick is wala na pong handle. Ayan. Tingnan nyo rin to, lagi nyo rin checkin. Baka wala ng langis yung inyong sasakyan. Isa rin po yan sa magiging dahilan kung bakit mag-overheat yung ating sasakyan kahit hindi nagbabawas ng tubig. Ayan. So malinaw mga kalyabe na kapag nagpaandar po tayo ng sasakyan at bulwak po kaagad ang pinakita sa atin, mag-doubt na po tayo. Either may karoon ng problema yung radiator, aux fan, thermostat, or head gasket. So ito mga kalyabe, paalala ko lang, ito para sa mga bibili at may balak bumili ng sasakyan, ito lang po ang check ninyo dito. Ayan. Tapos ito, buksan nyo to kung may usok o wala. Ayan. Kagaya yan. Tapos yung stick gauge kung umaangat ang langis or hindi. So basic lang mga kalyabe, simple lang, pero
kapag yan ay naapektuhan, ay sigurado po yan sasakit at sasakit ang ulo po natin dyan. Rights. So ayan mga kalyabe, ano, ito po ay hindi po ako nakikisawsaw or nakiki-interest doon sa mga issue na nangyayari ngayon sa ating mga napapanood. So ito is tinuturo ko lang sa inyo or sinasabi ko lang sa inyo kung bakit at kung paano nga ba mag-overheat ang sasakyan at kung ano ba ang cause kung bakit bubulwak or hindi, yung kung bakit bumubulwak ang radiator at bakit nagkakaroon ng bubbles. So kapag marami ng bubbles, ingat na po. Sunod-sunod ang bubbles, ibig sabihin nilalabas na po yung pressure. So ang pressure na dapat na doon sa makina ay pupunta, inilalabas niya, tinutulak niya, pupunta po yon doon sa ating radiator. So yan mga kalyabe, ano, ganun lang po, yun kasimple ang pag explicar doon sa sasakyan. Pero kapag binigla nyo talaga ng revolution at wala po yung thermostat, lalong lalo na kapag ang hose or ang daan ng tubig is malapit dito, katulad sa mga Mitsubishi Adventure, ang tubig nun is dito, ang tubo nun malapit sa takip, talagang bubulwak po talaga yon kapag binigla nyo po apak yung accelerator. So yan mga kalyabe, mamaya titingnan natin dahil mayroon po ditong Adventure sa ating kapitbahay na di gasolina. So susubok din natin kung bubulwak ba, kung talagang bumubulwak ang kanilang radiator, at least para magkaroon po kayo ng ideya sa pagbili ng mga sasakyan. Alright, right mga kalyabe, so dito, ayan, ito multicab ng aking kaibigan, ayan. So sa mga gustong pala magpagawa ng mga mugs ninyo na bingkong or crack, so dito sa kanya, dalhin nyo lang, PM nyo lang po ako, samahan ko po kayo dito sa kanya. Mga aluminum mugs ninyo ay dalhin nyo lang po dito sa kanya. So mga valve cover, ayan, ano siya, naghihinang talaga siya, TIG welding ang gamit mga kalyabe. So sa mga mugs ninyo na may problema, dalhin nyo lang dito, PM nyo lang po ako, sasamahan ko po kayo dito sa kanya. At saka sa abot kayang halaga, presyong kaibigan ang kanyang presyo. Ayan. So tropa natin yan mga kalyabe. So ito mga kalyabe, kung naalala nyo kanina, vlog ko kanina about sa overheating at kung paano namumuo yung pressure. Right, so ito, tama-tama, dahil ito yung sasakyan niya is ganun na po yung naging issue. Right, para malaman ninyo, ito, pakita natin sa inyo. Alright, ito mga kalyabe, no? Ayan. So dapat ito yung kanyang coolant is magbabawas yan. Babalik dapat. Ito kasi sa kanya pag umaandar is nadadagdagan lalo yung laman ng reservoir. So nagtataka siya mga kalyabe kung paano daw namuo yun. So ito mga kalyabe ang explanation diyan. Habang umiinit po yung ating radiator or ang ating tubig is namuo po yun ng pressure. So saan po nanggaling ang pressure na yon at kung bakit binubulwak niya dito yung tubig. So yan mga kalyabe, dito po yan nanggaling sa kanyang head gasket. So sa head gasket mga kalyabe, gabuhok lang yan or gabuhok man lang yan ang singaw, is itutulak niya yan yung compression niya, yung kanyang pressure, itutulak niya yon. So pupunta yan doon sa ating radiator. So nangyari na ba sa'yo pre na nahuhugutan ka ng hose dito? Wala pa. Wala pa. Ayan. So Ano lang ang nangyayari dyan? no? Ng ng coolant. Yun. Inubos niya yun doon tapon sa reservoir. Kinapon. Ayan. So ito mga kalyabe. Ayan. So K6A engine. K6A engine, DE64W manual, matic, mga kalyabe. Turbo po ito at hindi po biro ang tulin nito mga kalyabe. Huwag niyong maliitin yung ganitong mga minivan. At ang kagandahan nito mga kalyabe, hindi po ito baki-baki. EPS to, EPS. Ayan, naka EPS na right hand, left hand drive talaga yung ginamit dito. So yan ang kagandahan dito mga kalyabe. So depende naman kasi sa inyo kung ano yung setup yung gusto ninyo kapag kumuha kayo ng mga ganitong unit.
So ito mga kalyabe, confirm head gasket at pinaliwanag ko sa kanya na talagang itatapon niya yung tubig doon sa kanyang reservoir. Ayan. So reservoir tank ng kanyang radiator. So ito, bubuksan namin ito mamaya, pinapa-cool down lang namin. No choice na siya mga kalyabe kasi namumroblema na yung kayong tropa natin, kaya Ano na yan, bago na radiator niyan. bago na radiator, bago na thermostat, Oo. bago na yung dalawang cup, tapos mga hose bago na, pinapalitan na, bago na rin ang aux pan. Ganun pa rin ang lakas-lakas ng aux pan, pero hindi niya nakakayanan ng cool down. So dapat mga kalyabe, habang umaandar kasi to, kapag gumana yung ating aux pan, yung pressure sa hose is nawawala. So ito hindi. Ayan, hindi. So confirm na confirm, head gasket na mismo to yung kanyang problema. So buti ito at minor lang to mga kalyabe. Pero kapag bumubulwak na talaga masyado, ayan, malala na po yan mga kalyabe ha. Kaso yun nga, masakit Hindi. sa ulo yung maliit na problema. Puta. Pero pwede pa yung biyahe sa Bicol, Baguio, pwede yun. Ayaw. Kaya ito mga kalyabe, nangyari kasi ito kasi biniyahin niya to ng Baguio at saka Atok Benguet. So Nag-aatok to, malakas. sobrang lakas ng ano nito, walang pagbabago yung hatak niya sa Atok Benguet. So isipin niyo mga kalyabe, sa mga nakabiyahe na ng Atok, alam niyo naman kung gaano kaahon yun yan. Saka yung takbo ko sa T-Flex 126, mag-130 pa, rekta. Oo. Ayan. So pero advice ko mga kalyabe ha, huwag niyong gayahin sa T-Flex at saka sa ano, baka madadali din kayo. Wag. Sinubukan ko lang. Sinubukan niya lang mga kalyabe. Kasi bawal po mag-overspeed sa NLEX at saka sa T-Flex. So kaya advice ko lang sa inyo mga kalyabe ha, huwag kayong mag-overspeed sa NLEX. Wag. Ano lang, Kasi pag natsimpuhan kayo dyan, lang yun, malaki violation nun. mabigat-bigat ang violation nun mga kalyabe. Pasok sa reckless po yun. Kami natin tatanggalin. Dami. Ay, hindi. Hindi, ano lang, ilalayo lang. Ito lang bababaklas niyan, yung tubo. Para ilalayo, madukot yung tornilyuhan dyan. Ito Tapos sa ilalayo. bypass. Sa Oo. bypass Manila. So ayan mga kalyabe. So sana nagkaroon kayo ng idea about sa mga overheating issues ng mga sasakyan kapag bumibili po kayo ng mga sasakyan. So much better kung magsama po talaga kayo ng trusted ninyo na mekaniko kapag bibili po kayo ng mga sasakyan. Right? Replace din kaya natin yung ano na ito, yung black. Lagay mo. Pero wag na hubutin. Wag na. Wag mo na, ano lang yan eh. Yung head na lang. Oh, head lang. Replace ko na lang, no? Oo. Dito na lang sa tropa dito. Gabuhok lang yan ng ano yan. Na lang. Ipapakiskat ko lang. Pakiskat lang, kiskat. Hindi pa man din ako naka-order kanina. Tsaka kagandahan nito mga kalyabe, naka-timing chain to. Ang DE64W is naka-timing chain. So yan ang kagandahan nito mga kalyabe. Wala kang pangamba sa mga malalayong biyahe. Ang pangamba mo lang dyan, putol at saka bungi ng ipin. Pero malakas yung makina, grabe. Sobrang lakas niyan. Sobrang sulit. Yan lang talaga, bukod doon, wala akong ano sa makina, wala akong kahit yung sa automatic transmission niya, wala akong At abangan nyo pala mga kalyabe, pinaplano kasi namin niya, baka mag-build kami dito ng ng tayo, di ba? Ng mga minivan. Ayan. So, pwede kayong kumuha ng shop ng minivan. Shop ng repair shop. Repair shop ng mga minivan mga kalyabe. Ayan. Kasi may mga specialized kami dito ng pagre-repair, mga welding job. Ayan. So dito. At ang gamit dito mga kalyabe, hindi po acetylene, hindi oxygen kundi TIG.
Kaya mas maganda yung kapit ng hinang. Oo. So TIG welding po, hindi po acetylene. Right, so yan mga kalyabe, panapacool down lang to namin at mamaya ay bubuksan na po namin to. Right.